So tayo nagbabalik dito sa Fast Talk at meron ho dito mga dumating na hindi natin kilala pero parang hindi ko alam kung anong gusto nila. Excuse me. I'm sorry. Kung hindi mo lang nalalaman, ako ang pinakabago, ang pinakabata at ang pinaka-fresh na asawa. Si Facundo, ako ang pinakisamahan. Ikaw, sino ka? Ako ang pinakamahal niya. Ako ang asawa niya. Ako ang legal. Ako ang may papel. Teka lang, wala sa ligaw, wala sa minahal. Yung pinakabago, ang pinaka-importante. Ano ba ang pinag-uusapan natin? Ano bang hinahabol niyo? Ano bang gusto niyo? Karapatan. Ang karapatan saan? Karapatan. Magsalita sa burol ng asawa natin? Teka. Sa lahat. Hindi ko siya kailangang hingin. Akin siya. Teka lang ha. Teka lang. Sino kaya ang nagbabayad ng lahat ng gastusin? Siyang Susan, paalisin mo ang dalawang ito. Please. Walang makakapagpalaya sa akin dito. Layas! Layas! No. Layas! No. Ayoko. Akin lang ito. natin. Ay, papa-acting naman kami. Oo, di ba? That's acting ba ito? Oo. Kuya Germs, is that you? I know. Ginagawa niyo yun dati sa bahay? Yes. Talaga? As in improv talaga? Yes. Nakakatawa. Kaya ang dami niyong nahasa sa That's Entertainment. Yes. Please, make Thank you, yourselves Tito Boy. comfortable. At nakakatuwa yun. And when you remember That's Entertainment, what comes to mind? Ako parang kabataan ko eh. Kasi I really started very young. Anong edad? 13 years 13. old. Ako 13. 14. Aha. So parang doon ako nagkamulat. Ang dami ko natutunan. Maliban doon sa training namin live, on air, sa stage. Ganon kami nagtitrain nung araw. And Tito Boy, ang punta namin sa That's Entertainment, hindi lang isang araw. Kunwari, oh my gosh, ayun na. Oh my gosh, may modeling. At syempre, green Ikaw to yun, green. Charmaine? Yes, that's me, naka-green. Diba, Hulk na Hulk. Ibang klaseng lakad mo doon, ha? Kunwari, Okay, you were model. saying? Yeah. Kunwari yan, Wednesday group ako niyan. So, pupunta kami dyan, di lang Wednesday. Meron kaming rehearsals like twice, thrice a week. Nandiyan kami kung wala kaming studio, wala kaming budget. Kung hindi ka nanalo dun sa contest every Saturday, dun ka sa basement. Sa parking. That's me. That's Oh, me. okay. Sa parking. Sa parking. Doon kayo nag-rehearse? Parang Nag-rehearse nakatira na kami. kami sa GMA Broadway Centrum. Naalala ko yun. Oo, doon na kami lumaki. Oo. Ano yung hindi nyo malilimutang karanasan? I mean, just one. Just one. Maybe personal, maybe professional, maybe a song number, maybe a dance number, maybe falling in love, falling out of love, may nakatampuhan. Na-in-love ka ba nung time? Secret. Ano? Na-in-love ka doon? Ay, wala akong maalala. Parang sa dami ng anesthesia ko. Parang hindi naman. Na-in-love lang ako. Ako siguro, Tito Boy, yun nga yung parang playground namin siya, na training ground. Okay, I get that. Parang ang laki ng naidulot sa akin nun eh, sa pagkatao ko, sa pag-artista. At saka ang hirap pumili ng isa, no? Ang hirap. Oo. Ano na lang, what was your favorite performance, Charmaine? Ay, hindi. Ako naalala ko na, Tito Boy. Ang hindi ko makakalimutan sa That's, yung unang araw na pinakilala ko kay Kuya Germs. Kasi nag-start ako, Viva Films muna. Okay. I made a movie and then sabi, kailangan may regular show ako. So pinakilala ko kay Kuya Germs right there and then, he introduced me in the live show. He made me a member. And then when I was in stage, as in first time ko makakita ng audience. And then sabi niya, spell That's Entertainment. And I was so nervous. I think I spelled it wrong in the end of yung parang MENT, ganyan. And then I was like, I wanted to cry kasi I was so nervous na naririnig ko yung boses ng mga tao sa audience. First time ko makakita ng audience, Tito Boy eh. Kasi pag movie, wala naman, di ba? You're just acting. Right. Yeah, I'll never forget that. As in, I hid in the house that day and my classmates were calling and saying, nakita daw nila ako sa TV, ganyan. I didn't want to talk to them. But they were just so happy to see me on TV. I'll never forget that. Hindi lang narinig na mali pala ang pagka-spell mo ng That's Entertainment. I was still hooked on na parang nagkamali ako. Pero leksyon yan, even in hosting, sometimes we do things, not just hosting, kahit ngayon, pag nag-uusap tayo, minsan natatapilok ang ating dila. And then, ang pakiramdam natin, ang laki-laking mali. Correct. Pero sa nanonood, hindi naman napansin. And then we carry that
Pagkatapos pa ng perform, hindi ko nasabi. But everything was okay. Pero Tito Boy, ngayon, iba na. Dahil sa social media. Inuulit-ulit. Oo, tapos naghihimay-himay nila. May mga thought bubble pa dito ngayon. So, ang hirap magkamali ngayon. Let's